Hello, magandang gabi, magandang hapon po at tayo po bablog ngayon at ang ating pag-usapan po ay patungkol po sa ano na nangyari sa AKAP. Ito makikita po natin ilang ehemplo lang po ito, ilang halimbawa lamang na makikita natin na yung AKAP po ay napupunta lamang po sa tinatawag na pamimili ng boto. So, yan ang leksyon natin na nakukuha na pag malapit na election year, ang mga congressman natin sa panahon ni Romualdez ay nag-iisip na kung paano makakakuha silang lahat ng pambili ng boto. Klaro naman nakita natin ngayon ang resulta. So, ang nakikita po natin sa ngayon ay mga malalapit na congressman kay Mr. Romualdez ay siya ngayon ang nangunguna sa bilihan ng boto. So, yan po ang katibayan na kontrahin na natin sa sunod. Huwag na tayo magpapaniwala sa kanila na dapat ang magkaroon ng tinatawag na ayuda na pundo o AKAP tsaka AX sa ating mga budget. Bakit naman hindi natin napapayagan? Para po yung mga pera na nilagay po sa ayuda ay mapupunta po sa mga proyekto na makapagbibigay ng mas pangmahaba, pangmatagalan na benepisyo para sa ating bayan. At kung marami na ang mga trabaho sa atin, yan dapat ang mga tinatarget ng mga proyekto. Ang problema lamang po ay nagkasya kayo o naman marami nakatanggap, nagkasya kayo sa makatanggap kayo ng kakaunting pera, kapalit yan ng boto ninyo. Yan po ang nangyayari sa ngayon. Ngayon, tatalakay natin yung mga ilang mga congressmen na congresswoman na kung saan sila po ang pangunahin na representasyon na kung gaano kabastos itong AKAP at saka AX. Hinayaan natin kasi ginawa nila sa batas at kung ginawa nilang batas ay hindi na sila mapaparusahan dahil batas na nga yan. Pero ang problema, inabuso nga nila yung perang ito at ginamit nila pambili ng boto. At unfair naman sa mga kalaban nila na mga walang access sa AX, walang access sa AKAP. Paano nangyari yan? So yan po ang pangunahin. Ang una kong ipipresenta sa inyo ay siguro kung ipakita natin kung paano nagsimula lahat yun. Dito po nagsimula yan lahat. Noong 2024 po, ay mayroon na pong AKAP, parang ginamit din nila yan. At noong 2025, ay pinagtuloy nila at kabisado na nila. At pang 2025, ay ginamit nila lang todo para sa pamili ng boto. So, ito po yung pinag-umpisan yan. Paano na ginawa? Minajik nila ang pondo po, ang pera ng bayad ay kakaunti lamang po. Kung kakaunti lamang, dapat doon na ibinigay sa mga importanteng pagagastahan. Pero ang problema nangyari ay inilagay nila sa AKAP. Kumbaga tinanggalan nila ng pundo ang tinatawag na Commission on Higher Education na pang scholarship ng mga kabataan. Kaya tinanggal nila 30 billion. So ano na ngayon scholarship na ibibigay sa mga bata ngayon para sa 2025? So yan po nagsimula, BICAM scandal. Yung BICAM scandal na yan ay ganito yan. Yung proseso kasi ng budget, second to the last, ay magkakaroon ng tinatawag na bicameral meeting. Magmi-meeting ang membro ng Senado at membro ng House of Representatives o Senado para pagtugma-tugmain ang mga hindi nagkatugma-tugma na mga batas patungkol sa pera sa budget. So ang ginawa nila, marami po silang siningit na mga budget na hindi pinag-usapan during the deliberation. Hindi pinag-usapan sa normal na sesyon ng Kongreso at normal na sesyon ng Senado. Di na nga nila pag-usapan pagdating doon sa pag-meeting nila tugma-tugmain yung magkaiba-ibang mga version ay nagsingit ngayon kasama sa siningit niyang AKAP na yan. So ngayon, marami pa silang ibang siningit nung nasa 2025
ay nagsingit po sila ng 288 billion pesos para sa tinatawag na flood control projects. So maliban sa AKAP na siningit nila, ginawa nila 26 billion, nagdugtong din sila mga about 70 billion doon sa AX. Ang dami lang mga ayuda na target na pamimigay ng ayuda, yun ang talagang pinunduhan nila ng gusto. Bakit naman pinunduhan nila ng gusto yun? Sabi na, nagsasalita tayo, hindi na tayo nagkulang sa pagsalita na noong ginagawa pa lamang yan, nagagamitin sa eleksyon. Ito na yung pruweba na ginagamit sa eleksyon. Iilan lang sa mga kongreso ito, ang congressmen, ang nakitaan natin ng ebidensya. Yung iba, magaling siya magtago. Kaya, yan po ang nangyari. O ito, papakita ko muna sa inyo, sino bang unang nangyari? Oh, ito si Kimbo sa Marikina. Grabe. Tapos si Luistro. Ganon din si Luistro sa kalain mo, sikat na sikat ito, magaling, matalinong congresswoman ito. At tapos siya, nabimili ng boto. So, ibig sabihin, mga ito, kunwari akala mo mga santo, pala santito. So, ito yung naging resulta. Marami diyan kasama sa kanilang sa disenyo, yung mga AKAP sa AX ay dinisenyo yan para diyan kukunin ang pera na proyekto na tawagin, ayuda proyekto, na ibibigay sa mga congressman at congresswoman na pipirma sa impeachment laban kay Sara. So, yun po. So, ngayon, anong nangyari? Nagka-impeachment ba? Ano bang napala natin sa impeachment? Nagka-impeachment, pero magta-trial pa lang. Anong mapapala ng Pilipinas sa impeachment? Na kung tutuusin ang issue ng pagnanakaw, ay ginagawa din nila. Ang mga nag-umako sa magnanakaw din. So, malalim na tanong, bakit kung marami dun sa mga anti-Duterte, ang gusto nila matanggal yung mga Duterte. Paano naman ang mga ibang kawatan? Gusto nyo matitira ang mga ibang kawatan? So ito na po, generally speaking, let us speak generally kung ano nangyari. Dapat ba natin ipagpatuloy o parusahan natin ang mga congressmen na gumawa nitong masamang batas? O ito po, si Jinky Luistro ay nireklamo siya ng mga Manila school teachers sa Marikina. At ang reklamo po sa kanya ay binababoy niya yung mga karangalan ng mga teachers. Paano niya binaboy? Binibigyan niya tag 6,500 bawat isa. Kukunin ng ID nila, pipirma. May sweldo naman sila, bakit sila makukuha pa? Ang katwiran nila ay dapat yung mga ayuda para yun sa mga matinding klase, may mamaagaw buhay, yung halimbawa, ospital talagang hindi makabayad sa ospital, yung kung hindi yung pagkain na wala ng ibang mabiling pagkain, kung mayroong tinatag na bagyo, na lindol, yun dapat doon lang pang sa reserba lamang sa sitwasyon ang ayuda. Akalain mo mga teacher may above minimum sweldo ng teacher, bigyan mo tag 6,000. Ang reklamo ng mga teachers, hindi naman ho sila naghihirap. Bakit bibigyan sila ni sino to? Si Mrs. branded girl, no? Laging brand, may Christian Dior, magsuot yan. Walang araw na hindi nagterno ang bag niya at damit. Ito siya, pakita natin siya. Si Marikina Congresswoman, Stella Luz Kimbo, ayan, no? Kita nyo? Yan. So, ang reklamo sa kanya ay ito, basahin ko. A group of Marikina City Public School teachers
has urged the Commission on Election to prove the distribution of financial assistance, yung financial assistance, yung AKAP tsaka AX, to their fellow teachers through the DSWD's AKAP, no? Assistance sa individual, AX yun. Yan ang ginagamit ni Kimbo. So, si Kimbo gumagamit, di ba bawal kung kasuman ka, dapat hindi ka nagpapatupad? Dapat DSWD ang papatupad? Bakit si Kimbo nang papatupad? Yan ang pinaka-problema dito eh. Ang pagkunwari nila ni Romualdez, aprobahan na total, DSWD naman magpapatupad. Ang problema, may DSWD ka, pero ang nagpapatupad, mga congressman, congresswoman pa rin. Kasi bakit? Sino lang bibigyan ng DSWD? Siyempre, yung rekomendado. Ganun lang yan, kasimple. So, sila ngayon, nagkabili ng boto gamit ang pera ng gobyerno. Yan po ang nangyayari. Sabi nila, the commission, sabi ng mga teachers, the COMELEC should investigate whether this could be considered vote buying or using power to influence votes which are not allowed under the law. Yan ang sabi ng mga teacher. So aside from the COMELEC Law Department, the teachers' letters were also sent to the Department of Education, the DSWD, and the Civil Service Commission. The concerned teachers said details about the DSWD financial aid were announced during a meeting on the Project Teach. Kimbo, who is running for Marikina Mayor, was reportedly present during the payout. Adjust na namigay, dapat hindi ka maging present doon. Kaya dapat imbestigahan to. Yan naman ang problema na sa kanila, na sila pa yung, siya na ngayon ang deputy at naging acting na chairman na sa ngayon ng Finance Committee o ng Accounts Committee, na siyang nagdidesisyon kung magkano ibigay at saan ibigay at kung ano-ano mga budget ang gagawin. Sabi ng mga teachers, we find this alarming because we public school teachers are not poor or in crisis, and do not fall under the usual DSWD guidelines for this kind of help. Also, some of our co-teachers were told to help check IDs and documents of other teachers to process the same. We were also told to give our own IDs to be listed as recipients. The group also urged the DepEd to look immediately into the matter and ask everyone to avoid participating in any activity with political involvement or money matters during the election period. The DSWD should clarify why teachers are included in the AX program during the election period, especially if the help is being used for political reasons. Mga teachers kasi, karamihan sa kanila po ay nanilbihan sa eleksyon bilang membro ng o kasapi ng Board of Election Inspectors. Yan po ang dahilan dyan. So, marami pang iba. Ang narinig ko naman dyan, nang pumunta ako sa Marikina, tag 6,500 pesos po binabibigay ni Kimbo. At yan po, binibigay ko magtitipon-tipon sa isang gymnasium dyan doon. Ganon ang binibigay. So, hindi natin alam kung mananalo si Kimbo. Tumatakbo siyang mayor ngayon. Ang kanyang husband na si Miro Kimbo ay tumatakbo ngayon ng pagka-congressman. Papalit sa kanya. So, ibig sabihin, nandun pa rin po ang tinatag na dynasty. Okay. So, pagkatapos niya ni Congressman Kimbo, ay dadako tayo ngayon sa kay Jinky Luistro. Akalain mo na si Jinky Luistro, sobrang mahal niyang kanyang mister. Talagang dinipensa ni mister niya kahit kinasuhan ng rape. Talagang pinangangatawanan niya kasi mister niya yun eh. Ito ngayon ang kay Jinky naman. Ang kay Jinky, inakusan siya sa paggamit ng pera na binigay sa kanya na AX at AKAP na galing siyempre sa boss niya na si Romualdez. Akala mo ito si Jinky ay matuwid. Yan si Jinky hinahalikan niyang kanyang mister. So, yan kilig to the bones naman mister ni Jinky. May pera na, may halik pa. Aba, sino ba naman hindi masisiyan ng lalaki niyan? Ayan ang kaso, kinasuhan na si Jinky ngayon. Ang kaso sa kanya ay grabe sa mamigay ng ayuda, AKAP tsaka AX. At saka nandun siya mismo namimigay. At isa pa,
andun din ang kanyang mga, basta siya namigay. Yan ang kinakaso sa kanya. Sobrang sa panahon pa ng vote buying, ng vote ng eleksyon, kahit hindi pa yung official time na eleksyon, siyempre vote buying na rin yan kung katotohanan lang pag-usapan. O, yung reklamo sa ombudsman dapat sa Comelec sinampa. So, yan pong reklamo laban sa kanya. Marami yan. At aywan ko lang kung manalo pa si Jinky kasi ang kalaban niya, dating congressman din, si Congressman Abo. O, hindi naman din naman Abo Sayap. Abo lang. So ngayon, ito naman, may pangyayari naman sa Zamboanga del Norte. Ito naman, mga congresswoman, si Divina Yo, si Victoria Yo, pumirma sa impeachment ni Sara. Kaya 250 million na nakuha nila. So ngayon, nang papamiting sila, akala nila kuha na lahat ng tao kasi binigyan na ng pera. O pakinggan mo kung ano nangyari. Papunta si BBM doon sa Zamboanga. Anong nangyari sa mga taong ito? Ito. Sabi, amen, and the end. Ito tayo. So, ipapakita ko sa inyo, ito sa Zamboanga po nangyari. Yung congresswoman dyan, si basta nanungkan ninyo ha, ang pito ko grabe ang Duterte. Pinky manig. Ha? Ay mabituan niya. Ako kadama. Dili lang kami. So anyway, yung nangyari dyan sa Zamboanga yan, Zamboanga del Norte. So nagrarally sana sila, dami-daming tao, puno-puno yung gym. Pupunta si BBM dyan. Imbis na BBM ang sinisigaw, ay Duterte na Duterte. So ibig sabihin, baka binulsa lang ni Congresswoman Divina Yo tsaka Victorio ang pera na binigay ni Romualdez. Kaya iba yung sinisigaw ng tao. So yan po. Anyway, what is important is napunta talaga, napatunayan natin na napunta lamang sa kampanya yung AX at saka Tupad at saka AKAP. So yan lamang po. Hanggang dyan lamang po tayo na. Hindi ko alam kung bakit nawala ako kanina. Siguro tinira na naman ako. Anyway, hanggang dyan lang muna po tayo at maraming salamat po. Babalik lang ako.